Nakapagtala ng Department of Health ng isang kaso ng pagkawala ng pandinig dahil sa paputok. Isang 23 anyos na babae sa Central Luzon ang biktima dahil sa paputok na kwitis. Hindi siya yung nagsindi mismo ng kwitis, passive involvement siya, pero dun sa kanyang bahay siya ay nabingi. Ayon sa DOH, ang tunog na inilalabas ng paputok ay mahigit sa doble ng naririnig sa normal na pag-uusap. Kapag nag-uusap tayo ng normal, ito ay nasa mga 60 decibels lang. Yan yung pangsukat ng lakas ng tunog. Kapag meron tayong motorsiklo na dumaan sa paligid natin, 95 decibels yon. Kapag may sirena ang isang pulis o bumbero, mga 120 decibels. Mas mataas pa doon yung fireworks, 140 to 150 decibels. Babala ng doktor, posibleng maging permanente na ang pinsala ng pandinig. Actually, 140 decibels pataas, yun yung nagkukos ng ear pain din, no? Na dahil sa sound vibration. Kaya, yun talaga yung dapat nating iwasan. Samantala, ayon sa DOH, naka-code white alert na ang mga ospital. Kaugnay ito sa pagpapalit ng taon bukas ng gabi. Una, meron tayong ina-anticipate na national event or holiday, as we know, New Year's Eve, no, or celebrations. And we anticipate an emergency with potentially 10 to 50 casualties. Ang tinatawag dyan, mass casualty incident. Sa East Avenue Medical Center, may inilaan silang lugar para agad na matingnan ang mga biktima ng paputok na pupunta sa ospital. So meron tayong mga gamit dito na para ma-address yung mga injuries na na-sustain, yung mga pangtahi ng sugat, yung pang-inject ng mga anti-tetanus. Dito din yung mga kung sakali na aabot dun sa kailangan putulin yung daliri, meron din tayo dito. Pero bukod sa mga biktima ng paputok, isa rin sa pinaghahandaan gaya sa East Avenue Medical Center ay ang mga naaksidente dahil sa kalasingan. Yung mga na-encounter namin na related sa alcohol, yung mga nagsasaksakan, mga involved sa motor or sa driving sa kotse dahil nakainom sila. Yun yung mga mga nakita namin. Kapag sinabing lasing, kahit isang inom lang po, isang bote, isang shot, medyo maaapektuhan na yung ating balance and sense of judgment. So yung mga nagmamaneho ng motor, maaaring sumemplang. Yung mga nagmamaneho ng mga kotse at mga iba pang sasakyan, maaaring makatulog or ma-miscalculate, hindi makita yung distansya. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagaan.